Itong wakas ng bagay, lahat ay narinig ikaw'y matakot sa Diyos. At sundin mong kanyang utos sapagkat ito ang katungkulan ng tao. At isa dun sa katungkulan ng tao, yun yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kagaya ng yung pag-anib dun sa tunay na iglesyang nasa Biblia, 3:6 ng Efeso. Na ang mga hintili tagapagmanat kasangkap ng katawan na may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Utos ba yun o hindi? Utos. Unang Tesalonica 5:21 at 22. Subukin nyo lahat ng bagay, ingatan nyo mabuti, layan nyo bawat anyo na masama. Utos ba yun? Hindi. Utos. 15:33 ng unang Korinto. Huwag kayong padaya. Ang masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Utos ba yan o hindi? Utos. 28:20 na Mateo. Na ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Utos ba yan o hindi? Utos. Ngayong utos, hindi mo pa ba susundin yan? Iyon nga yung pag-ibig mo sa Diyos eh. Pero balik tayo dun sa tanong mo. Kasi lumalayo na tayo no? Totong sa Kristan. Balik tayo dun sa tanong mo. Yung tanong mo, ano ba yung pinakamahalaga dun sa 13:13 ng unang Korinto? Nandun na nga mismo sa context ng talata eh. Yung mananatilit pinakamahalaga dun, yung pag-ibig. Bakit? Dahil ang Diyos ay ang pag-ibig. Kaya kung wala kang pag-ibig, wala kang pinagkaiba dun sa mga tarantadong ateista na hindi naniniwala sa Diyos. Wala kang pinagkaiba doon. Bakit wala kang pag-ibig? Sabi ni Pablo, kahit magkaroon pa siya ng buong pananampalataya eh. Kahit El Shaddai ka pa dyan. Kahit Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Santa Maria ina ng Diyos, panalangin mo. Kahit magtatad-tad ka pa ng ganun, wala naman sa Diyos yan eh. Kung wala ka naman pag-ibig, wala kang kabuluhan. At isa doon sa pag-ibig, yung pagsunod sa utos ng Diyos. At isa doon sa pagsunod sa utos ng Diyos, 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay walang maging pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyong masama, makisanib kayo sa mabuti. Ngayon, ito namang gagong Karens na to, kulto daw. Ito, iglesia ni Manalo ito eh. Alam mo ba, pag sinearch mo sa Google, ano ang pinakamalaking kulto sa Pilipinas, lalabas yung iglesia mo eh. Kaya kung ako sasabihin mong kulto, ikaw yung unang-unang kulto, gago. Yan ang sagot ko sa iyo, Jayden. Maliwanag na ba? Oo, yun lang. Salamat na. Ayan. Wala na bang ibang tanong diyan? Mayroon pa sana eh, kaso yun lang daw muna. O sige, magtanong kayo. Gusto mo hanggang alas 4 tayo dito magtanungan eh. Lobot na ako, alis na ako. Maglilinis pa kami room. Ayan. Wala na bang magtatanong kasi 50 na pala nanonood sa atin eh. Salamat. Ganun lang ako. O sige, tumatawa pa kayo dyan. Yari kayo, ano? Dos-dos ng Ecclesiastes. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulul. Kaululan niya, bahala kayo sa buhay ninyo. Ayan. Sige. Kapatid na Sed, at dako na ulit tayo sa susunod na magtatanong. Ay, papasukin natin si kapatid na... Ba't nag-accept ulit ito? Si Alvenson. Ayan, papasukin natin. Hindi ko maintindihan ba't kinaaayawan mo si Kuya. Wala akong pakialam sa'yo, engot. Panatikong brainwash. O sige, magandang araw sa'yo, kapatid na Alvenson. Pastor ba kayo, kapatid? Ano pong religion niyo, kapatid? INC. Sige, rinig ho kayo. Sige kapatid, ano pong religion ninyo at ano pong katanungan? INC po, INC. INC po kayo. Pakilakasan na lang po yung audio nyo, kapatid na ano bang pangalan mo? Alvenson. Pakilakasan po yung audio ninyo dahil di po kayo marinig. Ayan. Sige po, kapatid, go ahead po. Dahil marami po tayong nakahilerang magtatanong. At ano pong katanungan ninyo? Bumaba. Siguro natatawa si kapatid na Pepsi eh. Kahit di ko alam, natatawa to eh. Mga kapatid, tulungan nyo naman ako.
Ayan. Magandang araw sa iyo, kapatid. Ayan, Jared. Kanina nagkikipagtalo rin. Kasi hindi matanggap ng INC kanina. Sinundan ko yung live nila kanina. Wala. Ano ba sabi, bro? Hindi, kasi ano eh, yung sinagot mo nun, ano ako dun, umanga ako dun eh. Ngayon hindi nila masagot. Ay, inikot-ikot Saan, nila. Saan ho? Ayo. Inikot-ikot nila yung ano, nagbasa-basa sila ng mga verse pero hindi nila masagot yung verse na binasa mo. Pinagdadagdagan lang nila. Sa 5:20 ng unang one Oo, ba, kapatid? Oo, yan. Oo, nililikot kasi nila yun eh. Wala namang ibang naparito kundi yung anak ng Diyos. Alangan naman pumarito yung ama, hindi naman pwedeng bumaba yun. 40:22 of Isaiah. It is He that sitteth upon the circle of earth. Therefore, ang ama nakaupo lang sa balantok ng lupa. Paano mo naman pabababain yun? Therefore, ang naparito isa lang. At yun yung anak ng Diyos. Tanong, paano naparito? Kasi ang doktrina nila, si Kristo'y naparitong laman. Ngot, paano mo sasabihin si Kristo'y naparitong laman? Wala namang laman sa langit. 15:50 ng unang Korinto. Ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Wala nga laman at dugo sa langit. Paano mo sasabihin si Kristong naparitong laman? At kung laman siya, tao siya. At kung tao siya, ba't naman siya nakaupo sa kanan ng Diyos? Bakit? Sa ng unang Timoteo, na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di nalapitan, at di nakita o makikita ng sino man tao. Therefore, kung tao ka, hindi mo makikita at malalapitan sa liwanag na di malapitan yung kaluwalhatian ng Diyos. Para pala sa kanila, si Kristo laman. Paano mo nung sasabing laman? Ibig sabihin pala, hindi pala nakaupo si Kristo dun sa kanan ng Diyos. Napaka-impertinente naman paliliwanag nun. Hindi paliwanag yon, palabo ng iglesia ni Manalo yon. Pero kung susundan natin ang context ng talata, si Kristo nasa kanan ng Diyos ang Diyos hindi makikita at hindi malalapitan ng sino mang tao. Kung tao si Kristo, ba't niya nalapitan yung Diyos? Katunayan, nasa sinapupunan nga siya 1:18 ng 1. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, nasa loob na nga ng bosom of the Father, paano mo sasabing tao lang ito? Bueno, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin, dun sa naparitong nasa laman. Kasi ang doktrina nila, si Kristo'y naparitong laman. Walang laman sa langit Si Kristo, napariritong nasa laman. Paano? G5 ng Hebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at tandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Therefore, kaya pala naparito si Kristo, gumamit siya ng katawan o yung prepared body na ihinanda sa kanya. At yung katawan na yon, yun yung ginamit na kasangkapan para makapagkatawan tao si Kristo. Bakit? Hindi naman kasi siya pwedeng gumamit ng katawang pusa at di siya maiintindihan. At hindi rin siya pwedeng gumamit ng katawang kalabaw. Kaya gumamit siya ng katawang laman. At yung katawan na laman na yon na inihanda sa kanya, yun yung ginamit na kasangkapan kaya merong taong Kristo. Sasabihin ng mga iglesia ni Manalo, saan ka ba naman nakakita Diyos na uuhaw, Diyos nagugutom, Diyos umihi, Diyos namatay. Gago! Alin ba yung namatay kay Kristo at nagutom? Yung katawang taong ipinanganak ni Maria. Pero yung nasa loob nun, yung likas na kalagayang Diyos, hindi nagugutom yun. Diyos nga yun pambira ka naman 2:9 ng Kolosas. Sapagkat sa kanya nananahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos, nang siya'y maging tao. Therefore, nang maging tao si Kristo, nasa loob ng katawang tao niyang ipinanganak ni Maria o yung prepared body nasa G5 ng Hebreo, yung likas na kalagayan ng pagka-Diyos na nasa sinapupunan ng Ama sa eternity, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya si Kristo, naparitong nasa laman. Hindi naparitong laman dahil wala namang laman sa langit. At yun ang binabaluktot-baluktot nila At hindi naman pwedeng pumarito yung Ama para sabihin mo, yung Ama yung tinutukoy sa 5:20 ng unang 1. Basa, kapatid na babasahin natin, i-clarify natin. 5:20 ng unang 1. At nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos. Sino yung naparito? Yung ama ba na? Yung ama ba o yung anak ng Diyos, kapatid? Siyempre, anak ng Diyos yun. O yung anak ng Diyos, hindi naman pala yung ama. Kaya tinatanong ko sa kanya, kung yung tinutukoy doon na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, yung ama, di yung ama pala yung naparito. Yung naparito yung anak Kasi yung talata na yan, yung subject of the sentence dyan, ay si Kristo. Hindi dalawang entity yung tinutukoy dyan. Isang person lang ang tinutukoy dyan at yun yung naparito. Tuloy! Upang ating mapagkilala na sa ating binigay siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo.
sa makatwid ay sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Ano si Hesus Kristo? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, sasabihin, mali ka dyan, Jared Bakla. Ang ama tinutukoy dyan. Kung ama tinutukoy, dapat doon. Kasi nandun ang ama doon ang tunay na Diyos. Ito Therefore, the subject of the sentence in that verse is yung naparito. At yun yung anak ng Diyos, kundi si Kristo. Kaya makikita mo, choppy nila, nilalabo nila yung talata, kapatid no? Ano naman. Ay, napakitin mo si gatas na choco. Nag-ano? O, tanong niya, sino daw ang anak? Aba, si Kristo. Pambira ka naman, no? Hindi ka naman pala sports kausap. O, papasukin natin si Karens. Ito, bata. Bata ito. Sabayan na lang natin yung level niya, no? Sige. Sige, ano kapatid? Mahina ang signal mo, kapatid na Karen. Hindi kita marinig. Sige, anong tanong mo? Sinong tunay na Diyos? Ang tunay na Diyos? Kung ayon sa Biblia, ang pinatototohanan kasi ni Kristo, yung Ama. At ang pinatototohanan naman ng Ama ay si Kristo. Tanong, anong patotoo ng Ama kay Kristo? 1:8 ng Hebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ngayon, ano naman patotoo ni Kristo sa Ama? 17:3 ng 1. Makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Therefore, silang mag-ama, nagpapatotohanan sa isa't isa. 5:37 ng 1. At ang Ama na nagsugo sa akin, ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Anong patotoo sa kanya ng Ama? Ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At ang patotoo naman ni Kristo sa Ama, makilala kanila na iisang Diyos na tunay. 17:3 ng 1. Saan? Sa langit. Bakit? Nakatingala kasi si Kristo nun tanong, nung nasa taas ba, hindi ba siya tunay na Diyos? Sinabi na nga mismo ng Ama na ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Pero nung naparito siya, hindi ba siya tunay na Diyos? Binasa na natin sa 5:20 ng unang 1, kapatid na na ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino? Yung naparito. Therefore, yung naparitong nagkatawang tao sa pamamagitan ng aing katawan na nasa sinapupunan ni Maria, yung pala yung tunay na Diyos. Saan? Sa baba. Bakit? Nasa langit kasi yung isa At ang pinatototohanan ni Kristo ay yung Ama. At yung Ama naman ang magpapatotoo sa Kanya. Kaya ang tanong mo, sino ba yung tunay na Diyos? Kung ayon sa Biblia, yung Ama at si Kristo. Sige kapatid, may follow-up question ka pa ba? Sabi ng Ama, si Kristo. Tapos sabi naman ni Kristo, yung Ama. Ang gulo. Ay, hindi magulo yun kung nakakaunawa ka, kapatid, Si Kristo na nga mismo nagsabi, 5:37 ng 1. At ang Ama na nagsugo sa akin, hindi ka kasi nakikinig ng talata, basahin mo yung talata, kapatid. Huwag yung boses ko, yung talata yung intindihin mo. Huwag ako, dahil hindi ko kayo ililigtas Kahit nga itakwil nyo ako, murahin nyo ako, wala akong pakialam Pero huwag nyo lang mumurahin yung nasa sitas ng Biblia. Basa. At ang Ama na nagsugo sa akin, ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang pinatototohanan ng Ama, si Kristo. At isa dun sa patotoo sa kanya ng Ama, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At ang pinatototohanan naman ni Kristo ay yung Ama. At ang patotoo niya sa Ama, makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Saan? Sa langit. Bakit? Nasa baba kasi yung isa pang tunay na Diyos Maintindihan naman natin yung kapatid kung lalawak-lawakan lang natin ang isip natin. Bakit? 8:47 ng 1. Dahil lang sa Diyos, nakikinig sa salita ng Diyos. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid. Salamat sa Diyos. Next na magtatanong ay papasukin natin si... Alam ko may nakikinig dito na isang Muslim. Yung ni Kaindasan. Kasi nakamonitor siya sa atin ilang araw na Ilang araw tayong nakamonitor na itong mga ni Kaindasan Mga kasama. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Powerful June. At ano pong religion ninyo at ano pong katanungan? Kristiyano po ako. Kristiyano. O sige, ano pong katanungan ninyo? Kung nagbe-base din po ba kayo sa cultural background, cultural studies, ganun po? Sa context Kami, hindi kami hihigit dun sa mga bagay na nasusulat. Unang-una, wala naman sa Biblia ang cultural background na itinuro si Kristo. Kaya kung ayon sa Biblia pag-uusapan natin, wala lang kabuluhan sa Diyos yan. 7:7 ng Marcos.
Datapot walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nangagtuturo ng kanilang pinakaaral o utos ng tao. Wala naman sa Biblia na, subukin nyo yung mga cultural background na yan. Ang pinasasaliksik sa atin yung aklat ng Panginoon pa naman kasasaliksik sa history. 34:16 ng Isayas. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, hindi naman pala sa cultural background, sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa dito hindi magkukulang, walang mangangailangan. Therefore, ang pinasasaliksik sa atin ng Diyos, yung aklat ng Panginoon. Bakit? Dahil lahat ng nakita at narinig ng mga apostol, yun ang isinusulat nila doon na ibinabalita sa atin na dapat ko ring ituro sa inyo. 1:3 ng unang 1. Yaong aming nakita at narinig, ay siya naming ibinabalita sa inyo. At yung ibinabalita ng mga apostol, hindi cultural background yon, utos ni Kristo yon. 15:2 ng unang Korinto. Na sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Alin, yung cultural background? Kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya kung ano yung kaya kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun ang sinusunod namin dahil yun ang utos ni Kristo 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay niyang ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa sa akin kay Apollos dahil sa inyo. Upang sa amin, mga tuto kayo na huwag humigit sa mga bagay na nangasusulat. Kaya kung ano yung nasusulat na utos ni Kristo, yun ang sinusunod namin. At walang aral si Kristo na pati yung cultural background, kalkalin mo. Huwag ka ma-open, kapatid, dahil ayaw naman sa Biblia itong usapan natin. Yes po, yes At po. wala rin naman akong pakialam kung magalit kayo o hindi. At kung magalit man kayo, siguro nahiwa kayo ng aral ni Kristo. 2 Korinto 4:5. Sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi laban sa laman, kundi sa harapan ng Diyos na siyang may kapangyarihang gumiba ng kutat mga malinghak at bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Yun kasi yung ginigiba namin Yung kasi yung hinihiwa ng sandatang hindi laban sa laman ng mga apostol. Yung mga malinghaka ng relihiyon. Kaya kami, kung ano yung nasa Biblia, 4:6 ng unang Korinto, yun yung sinusunod namin. Alin? Yung dapat sundin sa panahong Kristiyano at yun ang utos ni Kristo. At isa doon, 4:6 ng unang Korinto, kailangan matuto na wag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid. Meron pa po. Okay lang po ba? Sige po, kapatid. Okay lang po. Salamat po. So, sa context ng, kunwari, example na lang sa Matthew, sa John, ganun. Kaninong context po yan? Sa sarili po ba o may pinagkuhanan ganun po? Tanong ko lang Ayun, po. kapatid. Yung mga konteksto po ng mga binabasa nyo ganun po. Yung konteksto ng Mga binabasa nyong verses chapter ganun. yung context nun, ininterpreta ng mga apostol yun Therefore, yung context na yun, na isinulat ng mga apostol, galing sa Diyos yun, at galing kay Kristo yun. Katunayan, panahon pa nga ng patriarka, ginagawa na ng Diyos yun Pinatatatakan sa mga apostol O pinatatatakan sa mga propeta, hanggang pinatatakan sa mga apostol. At sinaling-saling lahi dun sa mga propetang inutusan ng Diyos. 12:4 ng Daniel. Ngunit ikaw, Daniel, isaramot tatakan mo hanggang salita hanggang panahon ng kawakasan. Maraming tatakbong paroot parito at ang kaalamay nilalago. Therefore, panahon pa lang ng patriarka, meron ng pinai-interpret o meron ng pinatatatakan ng Diyos na aklat o salita ng hula. Wala namang ibang hula na aklat na 2,000 taon ng edad, kundi Biblia lang naman. Katunayan, 2 Timoteo 3:1. Datapot alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Nasa panahong mapanganib ba tayo? Tama. Bakit? Katunayan, pag naglakad ka sa tondo ngayon, nagrigripuhan ka bigla. Maglakad-lakad ka lang na nakahubo-hubo doon. Kung saan ka makarating, bakit? Dahil natutupad yung sinasabi ng Diyos At kaalinsaba yun ng paglago ng kaalaban. Pero balik tayo dun sa tanong mo. Kanino bang context yung ginagamit ko sa Mateo? Yung konteksto na yun, galing sa mga apostol yun Ininterpret na ng mga apostol yun. Gaya nga nang binasa ko sa 1:3 ng unang 1, yung nakita at narinig nila, yun ang ibinabalita nila. Hindi naman sila nagbabalita ng out of context. Kaya yung ibinabalita ng mga apostol, full context yun. Hindi mo na kailangan bigyan ng interpretasyon. Kaya yung mga pastor na naglalagay, dito naman sa 3 Gs ng malakyas, kailangan nating mag-ikapo, gago. Alamin mo muna kung saan konteksto yan. O alamin mo muna kung saan inuutos yan. Akma pa ba yan sa panahong Kristiyano? O ang utos ngayon, yung nasa 8:3 ng 2 Korinto, na sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpatotoo ako. At higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Hindi na nga ikapo. Ngayon, kaninong konteksto yan? Sa mga apostol.
Pero iisa lang ang sentido na pinanggagalingan yan. Eh sino? 1:12 ng Galacia. Sapagkat di ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Lahat yan pahayag ni Jesucristo, lahat ng isulat ng mga apostol. Pero, yung mga ateista kasi nilalagyan ng contradiction, ganun rin ng mga Muslim, problema na nila yon. Bakit? Hindi kasi sila gumagamit ng time element sasabihin nila, but kasi Samson ang haba ng buhok, hindi pinagbawalan ng Diyos. Samantalang utos ng Diyos sa 11:14 ng unang Korinto, mahalay sa lalaking mahaba ang buhok. Di may contradiction sa Biblia mo. Tanga! Walang contradiction kung sinusuri mo, kaya nga utos, saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon paano matututunan kung hindi mo sasaliksikin? At paano ka magiging mapalad kung hindi mo babasahin? 1:3 ng Apokalipsis. Mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad sa mga hula o tumutupad sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Therefore, walang contradiction sa context ng Biblia. Nagiging contradiction lang ito dun sa mga tanga o sa mga naninira sa Biblia. Bakit? Hindi nga kasi sa kanila sumilang yung kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo Basa ulit tayo. 4:4 ng 2 Korinto. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo na siyang larawan ng Diyos. Hindi kasi sa kanila sumilang yung kaliwanagan ng Ebanghelyo At yun ang larawan ng Diyos. Therefore, hindi rin nila nakilala yung Diyos. Bakit? Dahil yung Ebanghelyo o yung salita o yung karunungan ng Diyos, si Kristo yon. 1:24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila mga tinawag, maging Hudyo't Grego, si Kristong kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Balik tayo dun sa context sa tinatanong mo. Kanino bang context yung ginagamit ko? Konteksto ni Kristo yan. Kung Biblia lang pag-uusapan natin. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid.